Isang anak nalulong sa pinagbabawal na gamot, siya mismo ang tumapos sa buhay ng kanyang ina. At ang kanyang motibo sa pagpaslang sa kanyang ina ay hindi daw ito binigyan ng pera pambili niya ng kanyang bisyo. Alam nyo mga kaibigan, mga kapatid, netong mga nakaraang buwan napansin ko lang na lahat halos ng mga nababalita sa newsfeed, sa mga balita sa TV ay halos ganyan na lang, na halos araw-araw may nangyayaring hindi maganda, kung hindi trahedya, aksidente, magulang na pinapatay ng kanyang anak. Meron pa ako nakita na yung sanggol iniwan na lang ng magulang, siya mismo yung tumapos sa kanyang buhay. At puro ganyan na lang po yung naririnig natin na mga balita. Halos araw-araw meron pong mga ganyang balita sa atin. At talagang tayo ay nasa panahon na ang kasalanan ay lalong tumitindi. Ang mga tao, ang mundong ito ay pasama ng pasama, lalong nagiging kurap ang mga tao, lalo pa nilang ini-enjoy ang paggawa ng kasalanan. Hindi ko lubos maisip yung kanyang ginawa sa kanyang ina, na yan ay nag-aruga sa kanya, yan yung nag-alaga sa kanya, nagpakain sa kanya, yung pumuprotekta sa kanya, sa kanyang pagkabata, at sa kanyang paglaki ay ganito yung kanyang ginawa. Na hindi lang siya napagbigyan na pambili doon sa kanyang pangbisyo, ay ganito yung kanyang ginawa sa kanyang ina, na tila ba ay wala tong ginawa sa kanyang mabuti, na tila ba hindi ito yung nag-aruga sa kanya, na tila ba hindi ito yung nagluwal sa kanya. Ganyan po katindi ang kasalanan, mga kaibigan, mga kapatid. Yan yung kayang gawin ng kasalanan na nananalitay sa dugo nating lahat. Kaya nga ang tao, mga kapatid, hanggat yan ay hindi nakakakilala sa ating Panginoong Jesucristo, hindi po yan makakaranas ng kabaguhan. Kaya tama talaga ang Biblia. Sabi diyan, for the love of money is the root of all evil. Kaya pag ang tao ay umibig na sa salapi, ginawa na niyang Diyos-Diyosan ng salapi, ito na yung nag-ugat sa kanyang puso, ang magiging bunga po niyan ay ang matinding kasalanan. Tulad na lamang po sa nangyaring ito, dahil sa hindi siya napagbigyan, hindi siya binigyan ng pera ng kanyang nanay, ang ginawa niya, pinagtataga niya ito hanggang sa ito ay mawalan ng buhay. Yan po yung naging bunga ng pag-ibig niya sa salapi. Dahil walang Panginoong Jesucristo na nagahari sa kanyang puso, ang tao ay kaya talagang gumawa ng mga karumal-dumal na mga ganitong klaseng aksyon sa kanilang buhay, maging sa kanilang mga magulang. Kaya alam niyo po, mga magulang, kung kayo po ay mga Kristiyano na, marapat lamang na kayo po yung naghihikayat sa inyong mga anak na sumama po sa bahay-sambahan ng Panginoon upang matuto sa salita ng Diyos. At yan po yung magbabago sa kanilang buhay pagka nalaman na nila ang pag-ibig ng Diyos sa kanila at pagtutunan nilang sinampalatayanan ng Panginoon. Kesa naman hahayaan lang natin sila na kung ano yung gusto nilang gawin ay gagawin na lang nila, dahil tayo po ay may pananagutan bilang mga magulang, dahil tayo yung nagdedirekta sa kanilang mga lakad. At kung ikaw naman ay matagal nang mananampalataya ng Panginoong Jesucristo at may mga nakikita kang ganyang mga klaseng tao, mga ganyang klaseng pag-uugali, ang gawin mo, huwag ka matakot, i-share mo yung salita ng Diyos, dahil kahit na ano pang klaseng mentalidad ang meron ang tao, kahit ano pang kasamaan ang kanyang ginagawa sa buhay na ito, kaya po yung baguhin ng Panginoon kung ipakikilala mo lang sa Kanya ang ating tagapagligtas, ang tunay na nagbabago ng buhay. Dahil ranas ko po ang bagay na yan, mga kaibigan, mga kapatid, na kahit na anong sama ng ugali ko, kahit na anong nakaraan ko, binago ako ng Panginoon. Kaya sino pa ang hindi kayang baguhin ng Panginoon? Lahat po tayo, kahit ano pang lalim ng kasalanan ng ginagawa ng tao, kaya yung baguhin ng Panginoon. Kaya ngayong mga panahon na ito, I challenge all the Christians all over the world na tayo po ay kumilos na, lalo tayong magsikap, mag-akay ng kaluluwa sa ating Panginoon, ipakilala natin si Jesus Christ, dahil ang mundo ay pasama ng pasama at kailangan nila ng tagapagligtas. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.